Walang sino man ang nakakaalam na sa loob ng 16 na taon, ang nakatago sa aking katawan ay ang mismong piraso ng sinaunang lakas. Kuya, medyo natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito si Kuya. Tiyak na makakapasa tayo sa pagsubok na ito upang makapagsanay sa sektang Chindian. Kapag natuto na tayo at lumakas, hindi na natin kailangan pang magutom at matulog sa labas. Opo, sasama ako sa iyo, Kuya. Kung saan ka pupunta, doon din ako. Gusto ko ring matuto at lumakas, para ako naman ang magpoprotekta sa iyo balang araw, Kuya. Tulong, ang mga immortal na master mula sa palasyo sa langit ay lumilipad gamit ang kanilang espada. Mga kabataan, ang araw na ito ay ang napakahalagang oras ng ating sektang Chindian para sa pagtanggap ng mga bagong disipulo na nagaganap tuwing 3 taon. Makinig kayo sa mga patakaran, magsisimula na ang pagsubok. Huwag kayong magmadali. Ang pagsubok na ito ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa tatag ng loob at mabuting pagkatao. Ang mga taong tumatakbo ng mabilis sa simula ay madalas na hindi nakakaabot hanggang dulo. Hindi ko na kaya. Hindi na ako makatagal. Bata, matuto kang lumugar. Ibigay mo na sa amin ang gamot mong pampalakas. Kung hindi, kaming mga nandito, ay ihuhulog ka sa bundok na ito ngayon din. Ito ang gamot na iniwan sa akin ng nanay ko para iligtas ang buhay ko. Hindi ko ito pwedeng ibigay sa inyo. Kapag nakuha na namin ang gamot na yan at nakapasok sa sekta, sino ba ang makakaalam nito? At kahit malaman pa nila, ano naman ngayon? Dito sa liblib na bundok na ito, kahit ihulog ka pa namin ay walang makakapansin sa'yo. Ha 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 ha. Kuya, tutulungan ba natin siya? Itigil nyo yan. Ha 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 ha. Ang panggugulo at pagnanakaw ay labag sa patakaran ng pagsubok. Dito sa daan ng bundok na ito, ako ang batas. Kung alam mo ang makakabuti sa iyo, lumayas ka na, bitawan nyo siya, at umalis kayo. Gusto nyo rin bang subukan? Salamat. Mahirap ang daan dito sa bundok. Mag-ingat ka sa paglalakbay. Kuya, ang galing-galing mo talaga. Sige, tuturuan kita sa susunod. Malapit na tayo. Huwag kang magmadali, kumalma ka lang. Mula sa sandaling ito, tuluyan ang nagbago ang buhay ko. Nagbibigay-pugay po ang disipulong si Chen Fan, mahal na elder. Nais ko pong ipakilala, mahal na elder, ang aking nakababatang kapatid na si Li Mufeng. Sumama po siya sa akin sa pagpunta rito. Maraming salamat po, elder. Salamat po, elder. Nakapasok talaga tayo, kuya. Diyan na ba tayo titira mula ngayon? Oo. Kuya, hindi na ba talaga tayo matutulog sa kalsada mula ngayon? Hindi na. Dito na ang bago nating tahanan. Napansin mo ba? Ang binatilyong iyon, may nakatago sa loob ng katawan niya, kahit na tinatago niya itong mabuti. Pero nang tumuntong siya sa entablado ng pagsubok, lumabas ang aura ng piraso ng Chindian Sword. 500 taon na itong hindi nagpapakita, malapit sa bundok ng Chindian. Baka naman patibong ito ng Heavenly Demon Sect, hindi ako sigurado. Mukhang kahit siya ay hindi alam kung ano yon. Magmasid muna tayo, huwag natin siyang guluhin. Kung siya nga talaga ang itinakdang mag-ari ng pirasong iyan, ang ating Chindian Sword Sect, ay nahanap na ang matagal na nating hinihintay. Kuya, napakalaki naman dito. Mula ngayon, dito na lalaki si Mufeng. Sa loob ng 16 na taon, may tinatago akong lihim na hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino. Hinahanap nila ako. Hinahanap ko rin ang sarili ko. Matibay ang kanyang pundasyon. Kalmado ang kanyang isipan. Napakalaki ng potensyal niya. Sa magulong mundong ito,
Bibihira na lang ang mga nakakapag-focus para patibayin ang kanilang kakayahan. Siguradong tututukan ko ang pag-insayo ng batang ito. Dahil kapag mas matibay ang pundasyon, mas magiging malawak ang tatahakin mong landas sa hinaharap. Hindi pa tuluyang nagigising ang diwa ng espada. Ha ha ha. Ang puso at espada ay iisa. Tumpak ang sinabi mo. Doon mo lang malalampasan ang hangganan at magiging matalim ang iyong espada. Dalawamput isa. Ika-6 na antas ng pagsasanay. Simula pa lang ito. Ang enerhiyang ito ay nagmumula sa likas na diwa ng espada. Kailan pa nagkaroon ng ganitong talento sa mga baguhan? Imbestigahan nyo kung sino ang disipulong iyan. Matatag na ang pundasyon. Ngayon, kailangan ko nang maghanap ng mas maraming oportunidad. Bukas na ang pagsubok sa sikretong lupain na ginaganap tuwing 3 taon. Senior Tianfan. Balita ko, sobrang lakas daw ng enerhiya sa lugar na ito. Mayroon ding maraming mahiwagang halaman na magagamit sa pagsasanay. Ang sino mang lumabag ay tatanggalan ng kapangyarihan. Bubuksan ang lagusan pagkalipas ng 3 araw. Maghanda na ang lahat. Magkita tayo pagkalipas ng 3 araw. Kalahati ng ika-6 na antas ng pagsasanay. Doble na ang dalisay ng enerhiya ko kumpara noong nakaraang 3 araw. Chen Fan, medyo kinakabahan ako. Mabuti ang kinakabahan ka. Ibig sabihin, seryoso ka rito. Basta't panatilihin mo lang na malinaw ang isip mo. Oo, Terra na. Grabe, napakalakas talaga ng enerhiya rito. Ibang-iba sa labas, mas matindi ito. Kahit maraming magandang makukuha rito, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Magsanay muna tayo sa gilid para makabisado ang lugar. Tapos saka tayo maghanap ng mga mahiwagang halaman. Susundin ko ang sasabihin mo. 8, 7. Diwa ng espada, unti-unti nang nagigising. Ang kakaibang enerhiyang ito, kapareho ng diwa ng espada sa loob ng katawan ko. Mufeng, mag-focus ka lang sa pagsasanay mo rito. Huwag kang aalis dyan. Titignan ko lang ang kaloob-looban ng bukal. Babalik din ako agad. Sige, huwag mo akong alalahanin. Hihintayin kita rito. Hinding-hindi ako lalayo. Isang lihim tungkol sa pamana ng sekta ng espadang Qingyan. Ng likas na puso ng espada. Ang naghihintay sa akin. Kuya Fan, puro hiwaga ang bawat sulok nitong sikretong lugar. Nakakamangha talaga. Hindi basta-basta susuko sina Zhang Meng pagkatapos nilang matalo. Huwag tayong padalos-dalos. Kailangan nating maglakbay ng tahimik. Hindi ko inakalang ito pala ang batis ng Qingshen. Nakasulat sa mga aklat ng sekta na ang sikretong lugar na ito ay isang napakagandang lugar para mag-ensayo. Naging likido na ang espiritual na enerhiya sa batis na ito. Napaka-perpekto ng lugar na ito.
Ah, Kuya Fan, nakaabot ka na. Sa ikapitong antas ng pagsasanay ng chi, sa loob lang ng isang gabi, umangat ka ng 2 antas. Hindi ka panipaniwala to. Nagkataon lang iyan. Dahil din ito sa tulong ng mahiwagang batis, ang landas ng pag-insayo ay dapat ginagawa ng dahan-dahan. Boss, kitang-kita ng 2 mata ko. Nandoon ang 2 iyon sa batis ng Qingshen. Sinong mag-aakala na aagawin nila ang magandang lugar na iyon? HMPH, nakatakas sila sa atin noong nakaraan. Ngayong kumpleto na tayo. Bawiin natin ang mahiwagang batis at turuan ng matinding leksyon ang mga bastardong yan. Mga bata, hindi nyo yata inasahan na babalik kami ah. Hindi kayo karapat-dapat para sa batis ng Qingshen. Lumabas na kayo riyan. Ibigay nyo sa amin ang inyong mga halamang espiritual. Kung hindi, pauuwiin namin kayong mga patay mula sa sikretong lugar na ito. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Ilabas nyo ang lahat ng halamang espiritual ninyo, at umalis na kayo agad sa batis ng Qingshen. Kapag ginawa nyo yan, palalampasin ko kayo. Kundi, pagbabayaran nyo ito ng mahal ngayong araw. Puro kayo salita. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo, na dito sa sikretong lugar ng Qingdian, lakas ang tanging batas. Kuya Fan, mag-ingat ka. Dito ka lang maghintay. Hindi nyo na kailangang lumaban. Narinig nyo ba? Hindi ako naniniwalang mapipigilan niya tayong lahat. Talo na kayo. Kung ipipilit nyo pa ito, masisira lang ang sarili ninyong pundasyon. Umatras na kayo. Papatayin kita. Pangatlong kuya, mag-ingat ka. Ah. 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 Takbo, bilis, takbo. Chen Fan, napakagaling mo talaga. Kanina, akala ko talaga tapos na tayo, pero natalo mo sila gamit lang ang isang espada. Sa landas ng pag-insayo, ang paninindigan sa puso ang pinakamahalaga. Kapag mabuti ang puso, tuwid ang espada. Kapag matatag ang kalooban, matatag din ang landas mo. Mag-ensayo ka na lang dito ng tahimik. Huwag kang magpagala-gala. Titingnan ko lang ang kailaliman ng banal na bukal. Babalik din ako agad. Wala ito. Nakahanap lang ako ng maliit na biyaya. Kaunti na lang ang oras para sa pagsubok sa lihim na dako. Magpatuloy na tayo sa pag-insayo rito para patatagin ang ating lakas at hintayang magsara ang lihim na dako. Malapit nang magsara ang lihim na dako, kailangan na rin nating pumunta sa labasan. Sa ilang araw nating pag-insayo rito sa banal na bukal, napakalaki ng naging pag-unlad natin. Ayoko pa sanang umalis ng ganito kaaga, pero sobra-sobra na ang nakuha nating biyaya kumpara sa inaasahan ko. Nabalitaan nyo ba, yung baguhang nagngangalang Chen Fan, sa banal na bukal ng Qingshui, mag-isang tinalo ang 6 na tauhan ni Zhang Wo. Magsasara na ang lagusan. Lumabas ng maayos ang lahat. Kamusta naman ang nakamit mo sa pagsubok na ito sa lihim na dako? Sinwerte po akong makakuha ng kaunting biyaya. Medyo umangat po ang aking antas, at nakakuha rin po ako ng kaunting kaalaman sa espada. Nagbibigay-pugay po ang disipulong si Chen Fan sa inyo, elderly. Nabalitaan kong mag-isa mong hinarap ang 6 na kalaban sa loob ng lihim na dako. Tinalo mo sina Zhang Meng at ang kanyang mga kasamahan. Ngunit ni isa sa kanila ay wala kang nasugatan. Totoo ba ang balitang ito? Opo, elder.
Sila po ang paulit-ulit na ng hamon. Ipinagtanggol ko lamang po ang aking sarili, at wala po akong intensyong manakit ng iba. Mabuti, isang napakahusay na pagtatanggol sa sarili. Ang Chindian Sword Sect ay sumusunod sa tuwid na landas. Nililinang natin ang pagkakaroon ng mabuting puso. Hindi tayo naghahanap ng gulo, pero hindi rin tayo umuurong sa laban. Pinapanatili natin ang dalisay na kalooban at naninindigan sa katarungan. Sa matinding pagsubok na ito, naging napakahusay ng iyong ipinamalas. Ang iyong pag-uugali, lakas, at karakter ay lahat pambihira, kaya't pinahihintulutan kitang sumali agad sa pagsusulit para umangat mula sa outer patungong inner sect. Masusunod po, pangako, hindi ko po bibigwin ang inyong mga inaasahan. Chen Fan, ang galing-galing mo talaga. Akalain mo yun, nakuha mo agad ang karapatang sumali sa pagsusulit ng inner sect. Simula pa lamang ito, bumalik na tayo at ipagpatuloy ang ating pag-insayo ng payapa. Ang makilala rito sa outer sect ay isa lamang panimula. Mahaba pa ang ating lalakbayin. Ang pagsusulit para sa inner sect sa susunod na buwan ay paniguradong panibagong matinding pagsubok na naman. Biruin mo, tinalo ni Chen Fan ang 6 na tao ng mag-isa para lang masolo ang Qingshan Spirit Spring. TSS, sinuwerte lang naman siya. Bakit naman bibigyan ng pagkakataong sumali ang isang baguhan? Si Elderly pa mismo ang gumawa ng eksepsyon na. Siya lang ang nabigyan ng ganyang pabor sa outer sect sa loob ng 10 taon, HMP. Tingnan lang natin, sa oras ng pagsusulit sa inner sect, siguradong mababawasan niyang kayabangan niya. Isang baguhan na nanalo lang dahil sa puro swerte. Tapos nilabag pa ni Elder ang patakaran para lang bigyan siya ng posisyon. Isa itong malaking kalokohan. Tama ka dyan, Kuya Zhao. Sa oras na tumungtong tayo sa arena, ako mismo ang unang magtuturo ng leksyon sa kanya. Para malaman niya kung saan talaga siya lulugar. May ibubuga rin naman ang kakayahan at lakas ng Chen Fan na yan. Kaya huwag natin siyang maliitin. Ngunit, tunay na lakas ang pagbabasehan sa pagsusulit na ito. Kaya wala tayong dapat ikatakot sa kanya. Bakit ba palaging napuputol ang daloy ng spiritual power ko? Hindi rin makasabay ang mga galaw ko sa bilis ng enerhiya. Kailangan mong sundan ng natural na daloy sa iyong mga meridian. At dahan-dahanin ito. Gamitin mo ang iyong sword heart upang patatagin ang iyong paghinga. Ganun pala yun. Sa isang payo mo lang, bigla akong naliwanagan. Chen Fan. Balang araw, tiyak na makakarating ka sa tuktok ng Asher Cloud Sword Sect. Mahaba pa ang landas ng paglilinang. Kaya pagbutihin mo ang bawat hakbang ngayon, sapat na yon. Chen Fan, 9 na beses nang tumunog ang kampana. Opisyal nang nagsimula ang pagsusulit para sa inner sect. Tara na. Punta na tayo sa pagsusulit ng inner sect. Siya ba si Chen Fan? Tingnan natin kung maipapasa niya ang pagsusulit. Aabangan ko ang pagkatalo niya. Ngayon gaganapin ang pagsusulit ng outer sect para makapasok sa inner sect. Narito ang mga patakaran. Walang magpapatayan sa arena hanggang pag-alam lang ng mananalo. Bubunot tayo para sa laban at ang mananalo ang aabante. Ang huling 10 matitira ang papasok sa inner sect, magsimula na tayong bumunot. Chen Fan, ang mga bali-balita at walang kwentang katanyagan mo ay palamuti lang. Dito sa arena, ang totoong laban ang magpapatunay ng tunay mong lakas. Senior Brother Wu, umpisahan na natin. Anong klaseng halimaw ka ba? Bakit ni isang saksak hindi man lang kita matamaan? Senior Brother Wu, mabilis nga ang espada mo, pero masyado ka namang nagmamadali. Napakalakas nga, pero sobrang gulo. Kapag hindi kalmado ang isip, hindi rin matatag ang espada. At kapag hindi matatag ang espada, mauuwi lang sa wala ang lahat ng atake. Talo na ako. Tanggap ko ang pagkatalo ko.
Nakokontrol ng mga galaw ng batang yan ang buong laban. Ang pag-aanalisa niya ay higit pa sa antas ng mga nasa outer sec. Kahit sa loob ng inner sec, may tuturing na pinakamagaling ang kamalayan niya sa laban. Ang pagiging kalmado ng batang ito ay bihirang makita sa mga kaedaran niya. Hindi pa gumagalaw ang numero 1 ng outer sec na si Zhao Fang. Magsisimula na ang ikalawang yugto ng bunutan. May paparating na malakas na kalaban. Pumunta sa kani-kanilang arena, Chen Fan, laban kay Zhou Xiong. Nasa chi condensation stage na si Zhou Xiong. Umiigting ang enerhiya mula sa kanya. Iron Mountain Palm, napakatibay talaga ng katawan niya. Hindi uubra kung puro iwas lang ang gagawin ni Chen Fan. Wala na siyang butas sa depensa. Junior Brother Chen, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa lakas mo. Sa laban natin ngayon, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Ipakita mo sa akin ang galing mo, Senior Brother Zhou. Ano? Senior Brother Zhou, matatag nga ang mga tira mo gamit ang palad. Pero masyado naman itong matigas. Ang masyadong matigas, mabilis mabali. Natalo ako. Hinding-hindi ko mapapantayan ang galing sa espada ni Junior Chen. Espada ng puso. Ito ang malamat na sining ng espada ng puso. Paanong pinanganak siyang may puso ng espada? At nakuha niya agad ang hiwaga nito. Hindi pa tapos ang pagsusulit, paparating na ang tunay na kalaban. Pagkatapos ng sandaling pahingang ito, ang susunod na ay ang labanan ng huling apat, kaya mag-ingat ka sana ng mabuti. Kasali rin doon sina Zhao Feng at Su Wanqing. Lalo na si Zhao Feng. Nakakatakot talaga ang lakas niya. Halos walang makakapantay sa kanya dito sa outer sec. Alam kong alam mo, gamit niya ang sining ng nagwawalang kidlat na naglalabas ng napakalakas na espiritual na enerhiya. Sobrang lakas ng atake niya. Pero hindi porket mas mataas ang antas mo, ikaw na ang panalo. Tapos na ang unang dalawang yugto ng labanan. Ang natitirang 14 na disipulo ay ang mga pinakamagagaling sa ating outer sec. Ang susunod ay ang labanan para sa huling apat. Bubunot tayo para malaman kung sino ang maghaharap. Ang mananalo ay papasok sa huling apat at magiging kandidato para maging disipulo ng inner sec. Lahat ng nakapasok na disipulo, magsipunta na kayo sa arena. Si Chen Fan. Laban kay Zhao Feng. Chen Fan, umakyat ka rito at salubungin ang kamatayan mo. Ipapakita ko sa lahat kung sino talaga ang pinakamalakas dito sa outer sec. Nandito ka na rin, Chen Fan. Inaamin kong maswerte ka, dahil nakatalo ka ng 2 basurahan. Pero sana, hindi mo na lang ako kinalaban, lalo na sa mismong pagsusulit ko. At inagaw mo pa ang atensyong dapat ay sa akin. Ngayong araw, wawasakin ko ang kultibasyon mo, Senior Zhao, hanggang palitan lang ng atake ang pagsusulit na ito. Bakit kailangan mong magyabang at magpakita ng pagnanasang pumatay? Hanggang palitan lang ng atake. Wala sa bokabularyo ko yan. Kahit ang banal na dalaga pa, hindi ka may iligtas sa kamatayan. Chen Fan, saluhin mo ang unang atake ko, pagyanig ng kidlat sa siyam na kalangitan. Hindi. Ay imposible. Anong kapangyarihan ito, Senior Zhao? Masyadong marahas, mainitin, at padalos-dalos ang espada mo. Kung hindi dalisay ang puso ng espada, at hindi malinis ang layunin, kahit gaano pa kalakas ang atake, isa lang itong walang kwentang panlabas na anyo. Unang arena. Nanalo si Chen Fan, pasok na siya sa huling apat. Kwalipikado na siyang maging kandidato para sa inner sec, pambihirang puso ng espada. Napakagaling mo, Chen Fan. May nararapat na tagapagmana na ang ating Qindian Sword Sec, Senior Brother Zhao. Talo ka na, tapos na ang laban. Abot kamay na ang inner sec, ngunit nagsisimula pa lamang ang lahat. Sa itaas ng Qindian, may mas mataas pang kalangitan. Ang landas ng puso ng espada ay mananatili magpakailanman. Hindi mamamatay ang apoy sa kanyang puso at kakasimula pa lamang ng kanyang paglalakbay. Ang harang sa pagitan ng pangunahing mundo at ng ibabang mundo ay unti-unti nang nasasaire dahil sa kanya. Sa loob ng 1,000 taong kasaysayan ng ating Qindian Sword Sect, si Chen Fan ay ipinanganak na may puso ng espada at lubos niya itong naunawaan. Napakahinahon ng kanyang pag-uugali, isa siyang henyo na bihira makita sa loob
loob ng 100 taon. Balang araw, siya ang magiging haligi ng ating sekta. Chen Fan, masyado kang nagtatawag ng pansin. Siguradong ang unang pwesto sa pagsusulit na ito ay mapapasa iyo, pero dahil hindi pa tapos ang laban, huwag muna tayong magsalita ng tapos. Makinig ng mabuti, mga disipulo. Formal nang magsisimula ang labanan para sa huling apat ng Intersect. Ang mananalo sa dalawang semifinals ang aabante sa finals. Unang laban sa Geng Arena. Wang Hu laban kay Lin Kang. Pangalawang laban sa unang arena. Masyado kang formal, Senior Sister So. Nagsasanay lang naman tayo, para sabay na lumakas. Chen Fan. Sana hindi ko siya makatapat. Unang arena. Chen Fan laban kay Su Wanqing. Magsimula na ang laban. Saluin mo pa ang isa kong atake, Junior Brother Chen. Umaagos na ulap. Talagang pambihira ang puso ng espada ni Junior Brother Chen. Tanggap ko ang pagkatalo ko ng buong puso. Napakaganda ng kaligrapiya ni Su Shijia. Salamat sa pagpapaubaya. Hahaha. Unang arena. Panalo si Pang Fan, pasok na sa huling laban. Kapatid na Chen, hindi ko kayang tapatan ang galing mo. Sumusuko na ako, sa huling laban, panalo si Chen Fan. Ang nangunguna sa pagsusulit ng panloob na sektor ay si Chen Fan. Chen Fan, simula ngayong araw, opisyal ka nang itinaas bilang panloob na disipulo ng sekta ng Espadang Qingyan. Pangako po, pananatilihin ko ang busilak na puso, patuloy na haasain ng aking sining ng espada, at hindi bibigwin ng pag-aaruga ng sekta. Chen Fan, napatunayan mo rin ang sarili mo. Isa ka ng panloob na disipulo. Kapatid na Chen Fan, ikaw ang nanguna sa pagsusulit na ito, kaya ang mga elder ay sadyang ibinigay sa iyo ang tahanang Jingzin. Salamat sa paggabay, kapatid na Katie Wala. Laking pasasalamat ko sa pabor ng sekta. Ang espiritual na enerhiya rito ay kabilang sa nangungunang tatlo sa panloob na sektor. Mayroon pa itong sariling maliit na espiritual na bukal. Perpekto ito para sa malalim na pagsasanay ng sining ng espada. Ito na yun. Ang tindi ng nakatagong lakas ng espadang ito. Kapatid na Chen, kumusta ka na? Lalo yatang tumitindi ang sining ng iyong espada. Malapit mo nang maabot ang huling yugto ng ikapitong antas. Senior Su, matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Mukhang lumakas din ang iyong antas ng pagsasanay. Magulo ang mga paksayon sa loob ng sektor. Maraming veteranong disipulo sa ikasyam na antas ang naiinggit sa talento mo. Kaya mag-iingat ka sana palagi. Ngayong araw, tatalakayin natin ang tunay na diwa ng espada. Nahahati sa tatlong uri ang espada. Ang mababang uri ay gumagamit ng dahas para makontrol ito. Ang mataas na uri naman ay ginagamit ang isip at kaluluwa, na kung saan ang kawalan ng espada ay mas matimbang kaysa sa pagkakaroon nito. Bukas, maglalabas ng mga misyon ng bulwagan ng mga Katie-wala. Kapag nakaipon ka ng puntos, pwede mo itong ipalit para makapasok sa sikretong kaharian. Maraming salamat sa impormasyon, Senior. Gabi na rin pala. Mauuna na akong bumalik sa aking silid. Mag-ingat ka, kapatid. Ikaw pala ang baguhang ng agaw sa tahanang Jingzin. Chen Fan, itong si Kuya Lin ay isa sa nangungunang 20 pinakamalakas sa buong sektor. Kung nag-iisip ka ng tama, ibigay mo na ang kalahati ng mga yaman at lumayas ka na sa kawayang patio. Hahaha, huling babala ko na ito sa'yo. Tumabi ka, gusto mo talaga ng sapilitan kaysa dumaan sa maayos na usapan ha. Ngayong araw, dudurugin kita. Misyon ng sekta, mga pagkakataon sa sagradong lugar, labanan para maging pangunahing disipulo. Ang landas ng espada ay napakahaba, kakagsimula pa lang ng aking alamat.
Hindi dapat magmadali sa landas ng kultibasyon. Napakaraming malalakas sa panloob na sekta. Kailangan ko pa ring magsanay ng maigi. Magandang umaga, kapatid na Chen. Nandito ka rin ba para kumuha ng misyon, kapatid? Senior Su, may papayo ko na magsimula ka muna sa misyon sa bangin ng preskong hangin na nasa Antas Zuan. Mababa lang ang hirap nito, kaya sakto ito para sa mga bagong disipulo. Sa bangin ng preskong hangin, mayroon lang mga lobong nasa unang antas at mga espiritual na damo. Malaki ang maitutulong nito sa kasalukuyan mong kultibasyon. Maraming salamat sa paalala, Senior So. Kukuha ka ba ng misyon mula sa sekta, kapatid na Chen? Pakirehistro naman po nito, Senior. Misyon sa Antas Zuan, ang manguha ng mga damong tagapag-ipon ng chi sa bangin ng preskong hangin. Kamakailan lang, may mga lagalag na kultibador na napadpad sa mga basang lupain ng bangin ng preskong hangin. Kaya mag-ingat ka ng mabuti sa iyong paglalakbay. Ha, kung nag-iisip ka ng tama, iwan mo na ang mga halamang gamot na yan. Lumayas ka, kung papatayin kita rito sa masukal na bundok, wala namang makakaalam. Kapag tumuntong ka pa sa loob ng 100 milya ng aking sekta, hindi na magdadalawang isip ang aking espada. Nakarating na rin sa sinaunang sagradong lugar ng mga kultibador ng espada sa Chingkang. Hindi pa matatag ang lagusan papasok. Hihintayin ko munang maging matatag ang sagradong lugar. Saka ako babalik dito para magnilay at umunawa sa Dao. Napakadali mo namang natapos ang misyon, kapatid na Chen. Kadalasang umuuwing sugatan ng mga karaniwang disipulo mula sa misyon sa Antas Zuan A. Token para makapasok sa sagradong lugar. Maaari akong pumasok sa sagradong lugar ng espiritual na ugat ng sekta bawat buwan. Kaso nga lang, masyadong malakas ang mga itim na leopardong hangin. Kailangan ng 2 tao para rito. Chen Fan, magsama tayong 2 at kunin natin ang misyong iyon sa Antas Lupa. Sige. Sa pagsasama nating ito, kailangan nating ipakita ang ating galing sa panloob na sekta. Ang damdaming ito ay huhubog sa landas ng aking espada at puso. Ang lambak ng itim na hangin ay palaging nababalot ng malamig na hangin buong taon. Sa loob ng lambak na ito naninirahan ng mga nasa unang antas, ng mga mataas na uring itim na leopardong hangin, at kamakailan lang ay nagwawala sila at nananakit ng mga tao. Masyadong kakaiba ang nangyayari ngayon. Ang pagwawala ng mga halimaw ay dahil lang siguro sa pagbabago ng enerhiya. May mandilang nilang matataas na uring halimaw o kakaibang bagay na lumitaw. Pero ang gulo rito, siguradong hindi pangkaraniwan. Ang isang itim na pantera ay kasing lakas ng nasa antas ng chi. May 3 hanggang 5 halimaw na nasa rurok ng ika-7 antas. Kahit ang mga disipulo na nasa ika-8 antas ay mapipilitang umiwas sa kanila. Siguradong may mas malalakas pang halimaw na nakatago sa lambak. Napakabigat ng masamang enerhiya rito. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa nakasulat sa ulat ng ating sekta. Nahahati sa 3 bahagi ang lambak. Sa labas, may mahigit 20 itim na lobo. Sa gitna, may 7 itim na pantera. At sa kailaliman ng lambak, may presensya na higit na malakas kumpara sa mga ordinaryong halimaw. Isa itong pinagmumulan ng marahas na enerhiya. Paano umabot ang pakiramdam mo sa buong lambak? Ang enerhiya ko nga, 3 dipa pa lang ay pinupunit na ng itim na usok. Kapatid, nakakakilabot ang pinsalang kayang gawin ng espadang iyan. Mahina ang pag-iisip ng mga halimaw at madaling guluhin ang kanilang isipan. Kaya madali silang mapabagsak ng atake mo sa isip. Pasukin pa natin. 7 silang sabay-sabay aatake. Napakabilis ng mga nangungunang itim na pantera. May lason sa buto ang mga kalmo nila. Kapag nakalmo ka, titigil ang daloy ng enerhiya mo. Bantayan mo ang gilid at likuran. Ako na ang bahala sa iba. Isang malawakang atake, ibang klase talaga ang kapangyarihan mo. 7 itim na pantera na kasing lakas ng rurok ng ika-7 antas ng chi. Napatay mo silang lahat sa isang atake lang. Wala na silang lahat dito sa gitna. Pumunta na tayo sa ilalim ng lambak para hanapin ang pinagmumulan nito. Lumalakas ang pag-atake ng masamang enerhiya rito. Ay focus mo ang isip mo at sumunod ka ng malapit sa akin. Huwag kang lalabas sa harang ng espiritual na espada ko. Mas mabigat ang masamang enerhiya rito sa ilalim ng lambak. Mukhang nasa loob ng kuweba ang pinagmulan ng gulong ito. Ito ang hari ng mga itim na pantera, nasa pinakamataas na antas siya. Kasing lakas niya ang ika-8 antas ng chi. Bumalik tayo sa sekta para humingi ng tulong hindi natin kailangang umatras. Nasira na ng masamang enerhiya ang isip nito kaya nagwawala siya. Tamang-tama ito para sa atake ko sa isip.
Gawa ng tao ang masamang bagay na ito. Ginawa ito mula sa dugo at galit ng mga inosenteng nilalang. Kaya pala patuloy itong naglalabas ng masamang aura na sumisira sa isip ng mga halimaw. May sadyang naglagay nito rito para magalit at magwala ang mga halimaw. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, hindi ko talaga kayang tapusin ang misyong antas lupa na ito. Baka napahiya ko pa ang ating sekta. Mabuti na lang at nagtulungan tayong dalawa kaya naging matagumpay ang misyon. Kaya kailangan na nating bumalik agad sa sektang Chindion. Paglabas natin ng lambak, malinaw na ang langit. Pagbalik natin, siguradong yayanig ang pangalan mo sa buong panloob na sekta. Ang labang ito ay isa lamang maliit na pagsubok. Marami pang mga pagkakataon at hamon sa ating hinaharap. Siya siguro si Junior Brother Chen Fan. Talagang pambihira. Ang kanyang enerhiya ay tinatago niya ng husto. Hindi ko matansya ang lakas niya. Isang tira lang, napabagsak niya agad ang hari ng Blackwind. Grabe ang lakas na yan. Kahit pa sa mga batikang disipulo ng panloob na sekta, siguradong pasok siya sa nangungunang 30. Ang pakikipagkampihan sa kanya ni Senior Sister Su Wanjing ay isang napakatalinong desisyon. Sa ganitong bilis ng pag-asenso niya, baka pumasok agad si Junior Brother Chen Fan sa nangungunang 10 o baka nga sa nangungunang 5 pa. Junior Brother Chen, Senior Sister Su. Nakarating na sa pinuno ang balita tungkol sa inyo, at puro papuri ang naririnig namin mula sa kanya at sa mga elder. Inalis niyo ang isang malaking banta sa ating sekta. Kayo ang tunay na ehemplo ng mga disipulo natin. Heto, ito ang pabuya niyo mula sa sekta. Pakitingnan niyo po. Maraming salamat sa inyong paghihirap sa misyon. Pinapatawag po kayo agad sa bulwagan ng pangunahing bundok. Naiintindihan ko. Maraming salamat sa pagbalita. Senior Sister, kailangan ko munang pumunta sa pangunahing bundok para makipagkita sa pinuno. Mauuna na ako. Sige, bilasan mo na, Junior Brother. Magandang balita yan dahil ipinatawag ka mismo ng pinuno. Malapit na ang labanan sa Rango. Baka gusto kang turuan ng personal ng pinuno sa iyong pagsasanay. Ako po si Chen Fan, disipulo ng panloob na sekta, nagbibigay galang sa pinuno, at sa mga magigiting na elder. Ipinatawag ka namin ngayon, una, para parangalan ang iyong kabayanihan sa lambak ng Blackwind. Iniligtas mo ang ating nasasakupan. Chen Fan, isinilang kang may puso para sa espada. Isa kang pambihirang henyo na minsan lang sa 100 taon makita ng sekta. Napag-usapan namin ni Elder Lee, na isama ka sa mga pangunahing sasaniin para sa labanan sa Rango. Chen Fan, pinagpala ka talaga ng langit kaya ang bilis ng pag-unlad mo. Sa darating na labanan, huwag kang mag-atubiling ilabas ang buong lakas ng iyong espada. Ibibigay ko po ang aking buong makakaya. Hindi ko po kayo bibiguin, pinuno, at mga kagalang-galang na elder. Ha ha ha, magaling. Maaari ka nang pumasok sa pavilion ng mga kasulatan, halamang gamot at mga sandata anumang oras. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, pinuno. Kapatid na Chen Fan, ang iyong senior sister na si Su Wanqing, ay inilista ka na para sa labanan ng Rango ng Inner Sect ngayong taon. Lalahok dito ang 3 nangungunang veterano ng sekta, kaya sana'y maghanda kang mabuti. Magsasama-sama rito ang 3 pinakamagagaling, pati na ang mga nasa ikasyam na antas na kandidato. Sa labanang ito, wawalisin ko ang lahat ng makakalaban gamit ang aking espada, at ipapaalala ko sa buong Chindian Sect ang pangalan ni Chen Fan. Ika-8 antas ng Chi. Kapanapanabik ang labanang ito para sa Rango. Kapatid na Chen, pwede ba akong pumasok? Tuloy po kayo, Senior Sister. Sa pagkakataong ito, 126 na tao ang obligadong lumahok. Mahahati ito sa isang malawakang labanan sa loob ng sikretong mundo. Isahang laban sa arena, at ang finals para sa huling 4. May 3 yugto lahat-lahat. Sa sikretong mundo, pwede kayong umagaw ng mga token para makakuha ng puntos. Sina Lin Jianfei ng Inner Sect, Luo Tianhong, at Bai Lingyu. Ang 3 pinakamalakas na nasa ikasyam na antas ay sasali rin. Dahil ikaw ay nasa rurok pa lamang ng ika-7 antas, huwag mong piliting makipagsabayan sa kanila. Sina Lin Jianfei, Luo Changchong, at Bai Lingyu. Sila ang 3 matatayog na bundok ng ating sekta. Ang mataas na kapangyarihan ay hindi nangangahulugang magaling na rin sa espada. Ang landas ng espada ng puso ay walang pinipiling antas o rango.
Ika-8 antas ng chi. Tumaas ng husto ang lakas ko. Bukas na magsisimula ang labanan para sa ranggo. Maagang dumating si senior brother Lin Zhenfei. Gusto niyang maabot ang susunod na antas sa mismong arena, at si Luo Changchong naman ay binasag. Ang mga hagdan ng gawa sa asul na bato. Iyan ba ang baguhang si Chen Fan? 3 araw lang, umakyat na siya mula ika-7 patungong ika-8 antas. Panigurado, matatanggal din yan sa unang yugto pa lang sa loob ng sikretong mundo. Ang labanan para sa ranggo ng inner sect ay formal nang nagsisimula. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay sa kapwa-disipulo. Ang sino mang lumabag ay huhulihin at palalayasin sa ating sekta. Akalain mo nga naman. Ikaw pala yan, baguhang Chen Fan. Kung ayaw mong masaktan, ibigay mo sa akin ang lahat ng token mo, at sirain mo ang isang antas ng iyong kapangyarihan. Palalampasin ko ang buhay mo. Wala talagang alam sa patakaran ng mga baguhan. Ngayon, tuturuan ka namin kung paano mabuhay sa labanang ito. Nakaharang kayo sa daan ko. Abat, napakayabang talaga ng batang ito. Nasa loob ka na ng lihim na kaharian, ang yabang mo pa rin. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ang sining ng espada ng puso. Ang wawasakin nito ay hindi ang iyong atake, kundi ang mismong puso mo. Lumayas kayo. Napakapanganib ng sitwasyon ng batang iyan. Hayaan mo lang, alam niya ang kanyang ginagawa. Napakagandang pagsasanib ng puso at espada. Kung ganoon, gagamitin ko kayo upang lalong hasain ang aking kakayahan sa pakikipaglaban. Chen Fan, sa pamamagitan ng espadang ito, tatapusin ko ang pangarap mong mabuhay ng matagal. Tahimik na dumadaloy ang enerhiya ng Qingdian. Tumitibok na tila isang hininga. Oh, talo na ako. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo. ₱387. Ha 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 ha. Hindi ba't ito ang nakapangingilabot na lakas ni Chu Kuang?
Oh, ha ha, ha, ha. Talo ako. Natalo ako sa lawak ng pananaw at tibay ng isip. Mula ngayon, ang titulo bilang pinakamagaling na henyo ng Hilaga ay walang iba kundi si Lian. Pingan. Pingan. Isang daang taon na ang nakalilipas. Ibinuwis ng mga sinaunang immortal ang kanilang laman at dugo upang selyuhan ng mga demonyo sa kailaliman. Kapalit ng 100 taon ng kapayapaang ito. Ngayon, nasa bingit ako ng panganib. Sa pagbukas ng lihim na tahanan ng mga espada, ang 100 taong nakabaong espadang Chindian ay hindi pwedeng mauwi sa wala. Lalapit ako at maninindigan. Kahit napakabigat ng tungkuling ito, buo na ang aking pasya. Ha 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 ha. Ito ang sinaunang espadang Chindian. Supulan magpakailanman. Ito ang porma sayo na pumipigil sa sinaunang enerhiya ng mga demonyo. Huwag na huwag ninyo itong gagalawin. Isang libong taon. Sa wakas, dumating na rin ang itinakdang tagapagmana. Masyadong nakakatakot ang aurang ito ng espada. Naghahanap ng kamatayan ng lalaking yan na si Lin Yan. Oo nga, paano siya makakalagpas dyan? Ang pagprotekta. Ang siyang pinakamataas na antas sa sining ng espada. Isang libong taon ng paghihintay. Ikaw lamang ang aking Panginoon. Ako, ang espada ng Chindian, ay handang samahan ka upang protektahan ang buong sanlibutan, at lipulin ang lahat ng kasamaan.
Ay imposible ito. Masama ito, napalabas ni Lin Yan ang siyam na aura ng espada. Ano? Siyam na aura ng espada, yun ay isang maalamat na antas. Pag-uulat po, mga elder. Ang panlabas na disipulong si Lin Yan, nagpalabas ng siyam na aura ng espada. Binasag niya ang 1,000 taong record ng ating sekta. Ngayon, wala nang magaling sa ating sekta ng espada. Tanging si Lin Yan lamang ang makakagamit sa sinaunang espada ng Qingyan. Bakit hindi na lang natin siya ang atasan tama ang sinabi ng ikapitong elder? Hindi tama ang mga pamamaraan ng batang yan na si Lin Yan. Paano natin ipagkakatiwala sa kanya ang sinaunang espada? Oo nga, kasabuat siya ng mga demonyo. Punong-puno siya ng kasamaan at ambisyon. Hinding-hindi natin ibibigay ang pinakamahalagang armas ng ating sekta sa isang masama at taksil na tulad niya. Nandito na si Lin Yan. Lin Yan, ang lakas ng loob mong sanayin ang sining ng mga demonyo. Ang espiritu at aura ng espada ay natural na pamatay sa itim na enerhiya. Kung kasabwat ako ng mga demonyo, matagal na sana akong namatay. Si Lin Yan ang hahawak ng lahat ng pamana at yaman ng ating sekta. Nagbibigay pugay kami sa batang pinuno ng sekta. Lin Yan. Ang pag-atake ng mga demonyo sa hangganan ay hindi na kayang pigilan ng mga tao. Tanging ikaw lamang ang maaaring mamuno papasok sa mahiwagang lupain ng 10,000 espiritu upang kunin ang pinagmulan ng 10,000 espiritu. Iyon lang ang tanging paraan para masupil ang enerhiya ng mga demonyo at mailigtas ang buong sanlibutan sa kapahamakan. Nanganganib ang buong sanlibutan. Kaya ako, si Lin Yan, ay nakahandang tumulong ng walang pag-aalinlangan. Ang pangkat ng alchemista ay nakahandang makipag-alyansa kay Ginoong Lin upang sama-samang labanan ng mga dayuhang kalaban. Bubuhos ng aming pangkat ang lahat ng yaman at lakas para sa atake at depensa. Unahin ang pag-atake. Ang buong pangkat ng mga talisman mula pinuno hanggang miyembro ay nakahandang tumulong sa abot ng aming makakaya. Ang landas ng espada na hinahangad ko, si Lin Yan, ay para lamang protektahan at panatilihing ligtas ang mga mamamayan sa Hilaga. Wala akong pakialam sa kasikatan. Wala akong pakialam sa pansariling interes. Sa gitna ng matinding pagsubok na ito, handang-handa akong makiisa sa 7 pangkat, mabuhay at mamatay ng magkakasama, at puksain ang lahat ng mga demonyo. Ito ang lihim na mundo ng mga espiritu, ang pinakahuling larangan ng digmaan laban sa mga demonyo noong sinaunang panahon. Ngayon, nakapasok na ang enerhiya ng demonyo sa ikatlong antas ng mundong ito. Nasa panganib na gumuho ang ating mga harang na pandepensa. Tanging ang espada ng puso lamang ang makakapaglinis sa sinaunang enerhiyang ito ng demonyo. At ito lang ang makakapagpabago ng ating kapalaran. Nakakulong sa mundong ito ang mga halimaw na 1,000 taon na ang tanda at nagkalat sila rito. Puno rin ito ng mga nakakamatay na bitag. Ang mga henyong pumasok noon ay pumasok at hindi na nakabalik pa. Napakarami na nang namatay at nasugatan. Sumulong kayo, mga kapatid ko. Ang lihim na mundong ito at ang marka ng unang ninuno sa espada ay iisa ang pinagmulan. Ang paglalakbay na ito ay ang iyong kapalaran. Hindi mo ito matatakasan. Nagpasya na ang pamunuan ng pangkat. Nagawing pinuno ng laban kontra demonyo si Lin Yan. Sa kanya ipagkakatiwala ang pamamahala ng mga yaman para sa magigiting natin. Maghanda na kayo para sa lihim na mundo. Bukas na ang lihim na mundo ng mga espiritu. Harangin at patayin si Lin Yan. Kunin ninyo ang sinaunang espada ng Qingyan. Mga kasama, sumugod at patayin niyo si Lin Yan. Bawiin ang sinaunang espada ng Qingyan. Sa daan sa unahan.
Kapatid na Chen, ubos na ang lakas mo, huwag mo nang pilitin. Masyado mong ginagamit ang forma sayo ng 10,000 espada ni Jian Chen. Nadadaig na ito ng nagliliyab na atake ni Wolfeng. Masyadong mabilis maubos ang espiritual na enerhiya natin kaysa sa inaasahan. Kahit gaano pa kalakas ang espada ng puso. Ngunit masyadong malaki ang ibinawas na lakas. Malinaw na kung sino ang panalo sa labang ito. Tapatan para sa ikalawang yugto, kalahok bilang 37, Chen Fan, laban kay Zhao ng sektang Laishan. Ha 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 ha. Bata, humanda ka ng mamatay. Isang hampas lang ng palakol ko, tapos ka na. Ha. Naglatag ng pamatay na bitag ang sektang Tian mo sa ilalim ng entablado. Mag-ingat ka ng mabuti. Tapos na ang ikalawang yugto. Buhayin ang pamatay na bitag. Kukunin ko ang pamanang espada ni Chen Fan. Huwag kayong magtitira ng buhay. Ang mananalo sa ikalawang yugto ay didiretso na sa huling apat. Para sa susunod na laban, Chen Fan laban kay Jian Cheng. Ang ilusyong itinatag ng isipan mo ay walang talab sa akin. Sa ganyang klaseng lakas ng espada, wala nang kawala si Chen Fan. Chen Fan. Talo ako. Ibigay mo ang iyong kaluluwa. O panoorin mong maging abo ang buong sanlibutan. Tanging ang pagpasok lamang sa sinaunang mundo ng espada, ang tuluyang makakapatay sa demonyo sa iyong isipan, upang malabanan ng mga demonyo mula sa ibang mundo. Ang kapal ng mukha mo, by Mei Hong. Diyos ko, paanong nangyari ito? Ito ba ang maalamat na mundo ng espada?
Ah, oh. Makakatulong ang halamang ito para patibayin ang ating diwa sa espada. Paparating na ang mga demonyo mula sa ibang mundo. Tanging espada lamang ang sasagip sa sanlibutan mula sa kapahamakan. Sa loob lamang ng ilang buwan, wala pang isa sa 10 dalubhasa ng 9 na probinsya ang nanatiling buhay. Kung wala tayong maiisip na paraan, tiyak na tuluyang mananalasa ang mga demonyo. Sa ngayon, ang tangi nating magagawa ay ang tipunin ng lahat ng lakas ng 9 na probinsya. Nasa akin ang sining sa pagpatay ng demonyo mula sa ninuno ng espada. Iminumungkahi kong hiriangin si Chen Fan bilang punong general ng 9 na probinsya laban sa mga demonyo. Umiikot ang anino ng espada. Dumadaloy ang anino ng espada. Kailan ng isip at espada. Puso at espada, maging isa. Lahat ng mahika ay babalik sa pinagmulan. Kailan ng isip at espada. Pagsasanib ng apoy at tubig. Puso at espada, maging isa. Wasakin ng langit at lupa. Napakalakas mo talaga, mahal na Panginoon. Ipagpatuloy ang pagpapanday. Tipunin ng 1,000,000 mandirigma, itayo ang 1,000,000 porma sayo ng espada upang pumislang ng mga demonyo. Nasa pwesto na ang 4 na kampo. Nabuo na ang porma sayo ng espada laban sa mga demonyo. Mga langgam lang ang mga mandirigma ng 9 na lalawigan, ngayong araw ay dudurugin natin sila. Ayos din ang sirang batong ito. Siguradong babagsak ngayon ang 9 na lalawigan. Oh. Ah.
Oh, ang may hawak ng espada ay dapat munang protektahan ang kanyang puso. Pagkatapos ay ang mga tao, at sa huli ay ang langit at lupa. Ngayong araw, ibabahagi ko ang buong aral ng espada ng puso. Ipapahayag ko ito sa lahat. Sa buong siyam na lalawigan, walang pinipiling sekta. Walang mahirap o mayaman. Basta't may pusong matuto ng tamang landas, ay pwedeng pag-aralan ito. Jian Chen, Jian Wushuang, Shui Chenning, Yan Fentian, pakinggan ninyo ang aking utos. Ngayon ay hinihirang ko kayong apat bilang mga pinuno ng espada ng puso. Kayong apat na dakilang elder ang hahawak ng responsibilidad na magturo, magparusa, at magprotekta. Ang apoy ng espada ng puso ay ipapasa ko sa inyong mga kamay. Gamit ang aking puso bilang sisidlan, ang aking espada bilang selyo, at ang lakas ng siyam na lalawigan bilang pundasyon. Gawing gabay ang kalooban ng ninuno ng espada. Saksihan nawa ng langit at lupa. Sa wakas, naprotektahan din natin. Nagsulat ka na naman ng panibagong pahina. Nakumpleto na ang aral na ito, napakapalad ng mga susunod na henerasyon ng siyam na lalawigan. Kampante na ako ngayong kayo na ang magbabantay dito. Tahimik at payapa ang kawayanang ito. Tamang-tama para sa mga ganitong gawain. Salamat, siyam na lalawigan, sa pag-aaruga sa akin. Salamat sa lahat ng tao para sa inyong tiwala at suporta. Ngayong araw, ako, si Chen Fan, ay magpapaalam na sa siyam na lalawigan. Pupunta ako sa dagat ng mga bituin para tahakin ang pinakamataas na landas ng espada. Tatapusin ko ang pinagmulan ng kasamaan. Kung sakaling manganganib ang siyam na kaharian balang araw, tiyak na babalik ako ng may hawak na espada. Hindi ako aatras kahit buhay ko pa ang kapalit. Paalam sa iyo, punong general. Chen Fan, napakapanganib ng tatahakin mong daan sa dagat ng mga bituin. Pinuno ng mga demonyo. Nakahanda na ang lahat ng bitag. Kukunin mo ba muna ang pamana o susugod ka agad sa kuta nila? Saan man nakaturo ang aking espada? Ang espada ng siyam na kaharian ay poprotekta sa lahat ng nabubuhay. Liliwanag ang espada sa buong kalangitan at lupa. Talagang walang hangganan ng landas ng espada ng puso. May nakapasok, lurin siya. Ang espadang ito ng siyam na kaharian ay hindi lang nagbabantay sa ating lupain. Mga hamak na insekto mula sa siyam na kaharian, may lakas ng loob kayong pasukin ang teritoryo ko. Puputulin ng espada ng puso ang anumang kasamaan. At papayapin nito ang anumang kaguluhan. Ito ang tunay na diwa ng aking landas. Hindi ako naghahangad ng katanyagan o kapangyarihan. Hindi rin ako mag-iiwan ng kahit anong bakas. Saan man dumaan ang aking espada, tanging kapayapaan lang ang maiiwan. Ito na siguro ang lugar kung saan dating namalagi ang ninuno ng mga espada. Nasa puso lang talaga ang pagiging mandirigma. Kung gaano kalawak ang iyong puso, ganoon din kalawak ang landas ng iyong espada. Kung walang limitasyon ang iyong puso, wala ring limitasyon ang iyong espada. Dati, ginagamit ang espada para protektahan ang landas. Pero ngayon, ang espada na mismo ang landas. Napakalawak ng dagat ng mga bituin. At walang hangganan ng landas ng espada. Hindi na ito tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo. O kaya'y para sa sariling kaligtasan. Kundi para sundin kung ano ang tinitibok ng puso. Ligtas at maayos ang kalagayan niya.
Dito sa sinaunang teritoryo ng mga bituin, nararamdaman ko ang enerhiyang kauri ng saninuno ng mga espada. Nandito pala ang tunay na pinagmulan ng mga demonyo. Sunod-sunod na winasak ng lahing madilim ang 7 depensa. 3 araw mula ngayon, maglulunsad na sila ng malawakang pag-atake sa lungsod. Totoo ba talaga ang propesya ng banal na mandirigma? Ang pamanang iniwan ng maestro ng espada ay mismong nandito. Paganahin ang dakilang pormasayo ng lungsod. Lumaban kayong lahat hanggang kamatayan. Oh. Tapos na ang lahat. Ang espada ng puso ay kayang magdala ng kapayapaan sa lahat ng lahi. Ang kapalaran ng buong Gyusho. Ang espada ng puso ang dudurog sa mga demonyo. Ikaw ang tagapagmana ng maestro ng espada. Ikinulong ako ng maestro ng espada sa loob ng 10,000 taon. Ngayon, puputulan ko ang pamanang iyan at aagawin ang kapangyarihan ng iyong espada ng puso. Sige nga. Ang puso ang nagbabantay sa matuwid na landas. Ang pagprotekta sa Gyusho ay galing sa puso. Ang pagpayapa sa lahat ng lahi ay galing sa puso, at ang matuwid na landas ng espada ay galing din sa puso. Kung saan man patungo ang puso, walang hangganan ang kayang abutin. Malugod na pagsalubong sa banal na maestro ng espada ng puso. Iginagalang ng lahat ng nilalang. Mabuhay ang dakilang bayani. Sekta ng Chindya ng Gyusho. Oras na para umuwi. Nagkalat ang mga liwanag ng pag-asa sa buong daan. Ang landas ng espada ng puso ay mayroon ng mga susunod na magmamana. Gyusho. Nakabalik na ako. Nakabalik na siya. Nakabalik na si Maestro. Malugod naming sinasalubong ang pagbabalik ng dakilang general sa Gyusho. Nakabalik na ako. Mabuti naman at nakabalik ka na. Pagpupugay sa inyo, Maestro. Tumayo na kayo. Ligtas na ang Gyusho. At payapa na ang lahat. Maganda ang ginawa ninyong lahat. Ang inyong kabayanihan, dakilang general, ay walang kapantay sa kasaysayan. Buong pusong magtatayo ng mga templo ang Gyusho para sambahin kayo. At ang pag-aalay ay hindi mapipatid sa bawat henerasyon. Kikilalanin ng dakilang general bilang walang hanggang maestro ng espada. Isa lamang akong simpleng disipulo ng Chingyon. At tungkulin ko lang protektahan ang mundong ito matapos kong makuha ang pamana ng espada ng puso. Hanggat ligtas at payapa ang mga mamamayan ng Gyusho. At nananatiling matatag ang Chingyon. Iyan na ang pinakamagandang alay para sa akin. Ito ang pamana ng mga antas ng espada ng puso, ang walang bahid, pagbalik sa pinagmulan, at walang hangganan. Kapayapaan sa lahat ng nilalang, katarungan sa puso ng langit. Nakamit ko na ang ganap na kaliwanagan. Mula ngayon, hindi na ako basta-basta makikialam sa mga usapin ng siyam na lupain. Ang landas ng espada ng puso ay ipinagkakatiwala ko na sa inyo. Mga disipulo, laging isa puso ang mga aral ng inyong guro. Hindi maglalaho ang espada ng puso, at hindi kailanman babagsak ang Chingyon. Wala siyang ibang pinuntahan. Nandito lang siya sa loob ng Chingyon, sa simoy ng hangin, at sa kabutihang nasa puso ng bawat isa. Hanggat nakatayo ang Chingyon, mananatili magpakailanman ang espada ng puso. Ang mga bagong henerasyon ng kabataan sa ibaba ng bundok, sa mga alamat na lang nila naririnig ang pangalan mo, sabi nilang lahat.
Noon daw, isang was-iwas mo lang ng espada, nayanig na ang mga demonyo. Isang espada na nagpakalma sa karagatan at nagbigay kapayapaan sa lahat ng lahi. Isa ka raw immortal na nagmula sa pinakamataas na kalangitan. Hindi ako isang immortal. Isa lang akong simpleng disipulo ng Qingyan. Ako po. Ako po si Lin Xiaozu. Patawad po sa pang-aabala, kagalang-galang na guro. Tumayo ka. Bakit ka umakyat dito sa bundok? Nabalitaan ko po na ang landas ng espada ng puso ay wala sa espiritual na ugat, kundi nasa puso. At hindi po masama ang puso ko. Gusto ko pong matutunan ng espada ng puso. Kapag tuwid ang puso, lilito ang espada. Kapag mabuti ang kalooban, mabuti rin ang hangarin. Kapag may pinoprotektahan ng puso, doon nagkakaroon ng talam ang espada. Hindi mo na kailangang pumasok sa aming sekta. Hindi mo na kailangang magsanay ng espiritual na kapangyarihan. Ang pananatiling tapat sa sarili mong kabutihan ay isa ng tunay na pagsasanay. Noon, nayanig mo ang siyam na lupain gamit ang iisang espada. Ngayon, sa isang simpleng pagtuturo, pinatunayan mong ang bawat mortal ay may puso. Noong naglakbay ako at nakipaglaban sa libo-libong milya ng karagatan ng mga bituin, akala ko, yun na ang pinakamataas na antas ng espada ng puso. Ngayon ko lang natanto, na ang pagbibigay ng tapang sa isang binatang walang espiritual na ugat, at ang pananalig na maprotektahan ng kanyang mga kapwa, iyon ang tunay na kahulugan ng espada ng puso. Ha? Umatras kayo. Ang apoy. Namatay ang apoy. Siya ang batang yon. Mahal na guro. Ang mga sugo ng iba't ibang lahi ay tumawid sa dagat ng mga bituin patungo rito sa Kyushu upang magbigay pugay sa maestro ng espada. Hindi na kailangang lumuhad ng mga panauhin. Walang ibang hangad ang Kyushu, kundi ang kaligtasan ng lahat ng lahi. Napamahalaan ninyo ng maayos ang mga gawain sa ibaba ng bundok. Sa susunod, kung walang mahalagang sadya, hayaan nyo sanang manatiling payapa ang talampas na ito. Hanggat hindi bumabagsak ang Qingyan, mananatili magpakailanman ang espada ng puso. Ang anino ng espada ay nag-iiwan ng bakas, na tatagal ng libo-libong taon. Para sa walang hanggang kapayapaan ng mundo. Tuluyan ang nasugpo ang sakuna sa ibaba ng bundok. Tinulungan ko ang mga taga-nayon na gumawa ng mga patubig. At itinuro ko rin sa kanila ang mga aral ng espada ng puso na itinuro mo sa akin, Senyor. Lalo na sa mga bata sa nayon. Ito ang isinulat kong gabay. Maaari mo ba itong tingnan, Senyor, kung tama? Maganda ang ginawa mo. May isang batang babae sa nayon, 7 taong gulang pa lang. Unang beses siyang humawak ng sanga at tumayo sa dulo ng tulay. Sabi niya, gusto raw niyang bantayan ang tulay na yon. Sa sandaling iyon, bigla kong naunawaan ang sinabi mong tunay na diwa ng espada ng puso, Senyor. Ganoon ba? Iyan nga ang pinakadalisay na anyo ng espada ng puso. Hindi ito tungkol sa pagpatay ng mga demonyo at halimaw. Hindi rin para maging tanyag sa buong mundo, kundi ang protektahan kung ano ang nasa harapan mo, gaano man kasimple ang buhay. Ang pamana ng landas ng espada ay nasa liwanag na ito ng puso. May mga taong tatanggap nito at ipapasa sa susunod na henerasyon. Ngayon, tinanggap niya ang aking liwanag upang ilawan ang buong nayon. Maliit man ang apoy, kaya nitong magliyab at kumalat, simple man ang espada ng puso. Kaya nitong magdala ng kapayapaan sa buong mundo. Mahal na guro, ang mga sugo mula sa lahat ng lahi ng Star Realm ay nakarating na sa hangganan ng Kyushu. Dala nila ang mga pambihirang kayamanan mula sa kanilang mga lupain. Umaasa silang makapasok sa bulwagan ng espada ng puso upang makinig kahit minsan sa mga aral nito. Hayaan ninyo silang pumasok sa bulwagan. Ipinapakita lang nito na ang espada ng puso ay walang pinipili, maging Kyushu man o ang dagat ng mga bituin. Kahit ang mga ordinaryong taong humaharap sa matinding pagsubok basta't may pusong naghahanap ng kapayapaan, ay maaaring makinig at matuto. Nitong mga nakalipas na taon sa buong Kyushu, maraming lumitaw na tulad ni Lin Xiaozu. Wala silang espiritual na ugat o makapangyarihang angkan. Ngunit dahil sa puso nilang nais magtanggol, naging mga tagapagbantay sila ng kani-kanilang bayan. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga disipulo ng espada ng puso. Noon, ang paggapiko sa mga demonyo gamit ang isang espada ay nagdala lamang ng panandaliang kapayapaan. Ngayon, milyon-milyong tao ang buong pusong nagtatanggol sa kabutihan. At ito ang magdadala ng panghabang buhay na kapayapaan. Ang tunay na landas
ay hindi ang pagiging pinakamalakas at walang talo sa buong mundo, kundi ang pagkakaisa ng milyon-milyong tao para gumawa ng mabuti. Ang tunay na santo ng espada ay hindi yung may hawak ng banal na espada at kinatatakutan magpakailanman, kundi yung nagtatanim ng diwa ng espada sa puso ng lahat para maging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay. Tingnan mo. Ito ang mundong iniligtas mo noon. Kahit lakbayin ko pa ang karagatan ng mga bituin, o masakop ang buong kalangitan, ang pinakaminamahal ko pa rin ay ang simpleng pamumuhay rito sa mundo, at ang mga payapang araw na dumaraan. Kahit makapaslang pa ng mga demonyo ang banal na espada, ang pinakahangad ko pa rin ay maitago ang espada sa ating mga puso, at mamuhay tayong lahat ng normal at payapa, mula ngayon. Wala ng santo ng espada, wala ng mga alamat, wala ng mga epiko, tanging liwanag na lang ng puso ang ipapasa. Hindi na mag-iisa ang ating espada, basta't nananatili ang kabutihan sa ating mga puso, magiging payapa ang buong mundo. Tumayo kayo ng tuwid at matatag. Tio Lin, naturuan ka mismo ng santo ng espada. Bakit hindi mo pinag-aralan ang kapangyarihan para lumipad at maglakbay sa mundo? Ang kakayahang mabigyan ng lahat ng tahimik at ligtas na buhay. Iyon ang pinakamalakas na espada sa puso ko. Maganda nga ang makalipad sa langit at makapaglakbay saan man. Pero ang simpleng pamumuhay ng mga tao ang tunay na hantungan ng ating landas. Ang simpleng binhi ng karunungan na itinanim mo noon, ngayon ay nagkaugat na sa buong Kyushu. Dumarami na ang mga bata sa bulwagan ng puso sa ibaba ng bundok. Napakagaling magturo ni Lin Xiaozu. Walang iniiwan na pangalan, walang hinihinging kapalit, walang pagmamayabang. Ang landas ng espada ng puso ay sadyang ganito kadal-isay. Chen Fan. Guro, at kayong lahat, tumuloy na kayo. Bagong kulo ang tsaa. Libo-libong taon na mula nang itatag ang ating sekta ng Qingyan. Ang pinakamasayang bagay ay ang paglalakbay na ito. Ikaw, na sinamahan ako sa pakikipaglaban sa buong sanlibutan. Mawid sa dagat ng mga bituin. At pumislang ng mga demonyo para sa kabutihan. Malaki ang iyong isinakripisyo at naiambag. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magtago sa dilim. Naabot mo na ang pinakatuktok ng iyong landas. Mag-ingat po kayo, guro. Iwanan mo na ang iyong mga pasanin. At mamuhay ka ayon sa gusto mo. Hindi siya namatay. Hindi siya umakyat sa langit, at hindi siya umalis. Naging mga ulap lamang siya sa bundok ng Qingyan, ang hangin sa talampas ng Qingfeng, ang tsa sa bakuran ng mga kawayan, at bawat payapang puso sa malawak na lupain ng sanlibutan. Sa Wadika. Ha. Ha ha. Hanggat narito ang Qingyan, narito rin siya. Hanggat narito ang espada ng puso, narito rin siya. Hanggat payapa ang mundo ng mga tao, payapa rin siya. Walang hangganan ng espada, at walang kadiliman ng puso. Ang landas ay walang anyo, tanging ang espada ng puso lamang, ang mananatili magpakailanman. Master. Ako po si Ashu, ang ikapitong henerasyon na tagapagmana ng bulwagan ng Shaoxen. Patawad po sa pangahas kong pag-akyat sa talampas na ito. Master. Master. Narinig ko po sa aming mga ninuno na noong unang panahon, ang aming tagapagtatag na si Lin Xiaozu ay nakatanggap ng gabay mula sa master ng talampas ng Qingfeng. Ang aklat na ito ng Shaoxan ay ang lahat ng natutunan ng aming ninuno sa buong buhay niya. Ngayon po, gusto ko itong ibalik dito. Sana po ay tanggapin at basahin ninyo ito, Master. Ito ay ang master na banal na espada. Ang master ay palaging narito. Naiintindihan ko na po, hindi hinahangad ng master na maalala siya ng mga tao, kundi ang manatili ang landas ng espada ng puso hanggang sa dulo ng panahon. Ipapasa ko po ng buong puso ang aklat na ito sa buong sanlibutan. May papasa sa habang panahon. Isang pambihirang binata, pinawi ang mga bakas ng landas at nagtago sa alapaap. Kapag payapa na ang mundo, unti-unti itong maglalaho sa paglipas ng panahon. Siya nga, si General Chen Fan. Lagi pala siyang naririyan. Kapag tapat ang puso, mananatili ang tamang landas. Kapag mabuti ang puso, payapa ang espada.
Payapa ang mundo. Kaya't mananatili ang aklat ng espada magpakailanman. Ang nakababata pong ito ay nagmula sa tribo ng Yu sa kaharian ng mga bituin. Tumawid po ako sa bilyon-bilyong kalawakan upang makarating dito. Maaari po bang magtanong, mahal na nakatatanda, ano po ang pinakadulo ng landas ng espada ng puso? Ang espada ay nagmula lamang sa ordinaryong bakal. Nagkakaroon ito ng kaluluwa dahil sa puso. Ang landas ay sadyang walang anyo. Nananatili ito dahil sa kabutihan. Sa paglipas ng napakahabang panahon, tumatagal ito dahil sa kapayapaan. Ang buhay ng mga tao ay umiinit dahil sa pagmamahal. May dalang pangako ang malinis na hangin, na umiihip sa 10,000 milya ng siyam na probinsya. Ang aklat ng espada ay panghabang panahon. Nililiwanagan ng kinabukasan ng dagat ng mga bituin. Ang espada ng puso ay hindi kailanman maglalaho, at mananatiling payapa ang mundo. Mga kasama, aakyat tayong muli ngayon sa bangin ng Qingfeng. Iaalay natin ang ilawan ng puso sa hangin. Iaalay sa hangin. Iaalay sa malinis na hangin. Tapat na puso, mabuting puso, mabuting puso, pusong nagbabantay. Bawat salita ay tila ordinaryo lang, ngunit bawat isa ay tumatagos sa puso ng landas. Oo nga, mas tatagal pa ang mga salitang ito kaysa sa kahit anong sining ng kultibasyon. Ngayon, ibabalik natin dito ang 3 tomo ng Aklat ng Ilawan ng Puso. Sa isang isip, babangon ang espada. Sa isang isip ng kapayapaan, payapa ang espada. Sa isang isip ng kabutihan, uusbong ang libo-libong kabutihan. Sa isang isip ng pagprotekta, payapa ang libo-libong henerasyon. Walang kukunin na anumang naiwang gamit, walang iiwanang bakas. Tanging kapayapaan lamang ang iiwan natin sa bangin ng Qingfeng. Kapatid na Yunian, babalik pa po ba si Master Sword Saint? Hindi siya kailanman umalis, siya ang hangin. Siya rin ang mga ulap, ang kabutihan sa iyong puso. Ay siya, ang espadang hawak mo. Ay siya, ang kapayapaan sa mundo. Ang katibayan ng kanyang pagbabalik. Sa bawat isipang umuusbong, pumapayapa ang paligid. Mula ngayon, wala nang bagong alamat na isusulat, wala nang mga kwentong isasalaysay. Tanging ang kaisipang ito sa ating mga puso. Kapayapaan, para sa lahat ng henerasyon. Ang tamang landas ay naririto sa mundo. Magbabalik sa alikabok ang mga aklat, ngunit ang mga aral mula sa 3 balumbong ito ay matagal nang nakaukit sa ating mga buto at dumadaloy na sa dugo ng bawat isa. Ngayong araw, jijibin ko ang toring ito at ililibing ko ang naiwan na ito upang ang landas ng espada ay tuluyang makiisa sa langit at lupa. Ang pagyukukong ito ay hindi para sa tao at hindi rin para sa landas, kundi para sa mga panahong lumipas, para sa ating dalisay na layunin, at para sa espadang minsang nagtanggol sa mahabang panahon. Maaari na kayong umalis. Umuwi kayo at ingatan ang inyong mga puso. Iyan ang pinakamagandang pamana na maiiwan ninyo. Dahan-dahan lang. Nasaktan ka ba nung nadapa ka? Tayo na. Ihahatid na kita sa nanay mo, ha ha ha. Kuya, tingnan mo, may nakasulat dito. Ang basa sa salitang ito ay fan. Sabi ng guro, ang ibig sabihin ng fan ay ordinaryo. Mga ordinaryong tao na tulad natin. Ano namang maganda sa pagiging ordinaryo? Gusto kong maging isang bayani. Isang dakilang bayani na pumapatay ng mga halimaw tulad ng sa mga kwento. Sabi ng guro, hindi naman kailangang laging pumapatay ng halimaw ang isang bayani. Gaya ng mga nanay natin, na nagbabantay sa nayon para pigilan ng masasamang tao.
Sila rin ay mga bayani, ang ating guro na nagtuturo sa atin magbasa at magsulat, at humuhubog sa atin para maging mabuti, ay isa ring bayani. Heto, ang iyong espadang pangbayani. Kung gayon, gusto ko ring maging bayani. Aalagaan ko sina lolo at lola, at aalagaan ko rin ang mga pusa't aso sa kalsada. Ang sarap ng init. Mainit ba ang mga daong ito? Kasing init ito ng kumot na nabilad sa araw. Ang presko ng hangin sa bundok Chindion. Sa simoy na yon, may nakatagong mahabang espada. Espadang hindi nananakit ng sinuman sa mundong ito, kundi para lamang ipagtanggol ang kabutihan. Ito ang tunay na landas ng espada ng puso. Matagal na tayong hindi nagkita. Narito pa rin ang hangin. Narito pa rin ang mga kawayan. Nakatayo pa rin ang bundok. At sapat na iyon. Noon, ipinagtanggol ko ang buong sanlibutan gamit ang espada ko. Akala ko iyon ang tunay na landas. Kinalaunan, ipinasa ko ang aking mga turo sa mga susunod na henerasyon. Akala ko iyon na ang landas. Ngayon ko lang natanto na hindi mo kailangang magbantay o magpasa ng turo. Hindi na kailangang patunayan ng tama o intindihin ang lahat. Ang pagkakaroon ng payapang kalooban. Iyon ang tunay na landas. Ang kapayapaan sa mundo ay ang walang hanggang katotohanan. Ang pusong ito, ang landas na ito. Walang simula at walang katapusan. Maraming salamat po, Lolo. Wala yun. Maliit na bagay lang. Lolo, totoo po bang may mga kawayang sumasayaw dito sa bundok? Aba, oo, kapag umihip ang hangin, sasayaw sila. Panatilihin ang kabutihan, panatilihin ang tiwala, ingatan ng puso, at panatilihin ang kapayapaan. Lumilipas ang mahabang panahon sa isang iglap lang. Basta't dala-dala mo ang iyong dalisay na layunin. Hindi masasayang ang buhay na ito. Humahawak tayo ng espada para dumating ang araw na hindi na natin ito kakailanganin. Nakikipaglaban tayo para makamit ang kapayapaan ng wala ng gulo. Nananalo tayo para hindi na kailangang may matalo pa. Kapag hindi na kailangan ng mundo ng mga tagapagtanggol, doon palang magiging ganap ang landas ng espada ng puso. Ang pusong ito ay ang espada, at ang kapayapaang ito ay ang mismong landas. Kaya ang sangkatauhan ay magiging walang hanggan.
Lolo, paakyat din po ba kayo ng bundok para magpahinga? Oo, ang ganda ng umaga rito sa bundok para magpahinga saglit. Kailangan nyo pong mag-ingat madulas ang daan paakyat. Kukuha po kami ng mahiwagang halamang gamot para mapagaling si Lola. Sabi po kasi ng guro namin, ang pagmamahal sa pamilya at pagprotekta sa kanila, iyon daw ang pinakamagandang espada. Tingnan nyo po, ako mismo ang gumawa ng espadang ito. Gagamitin ko to para protektahan sina Lolo at Lola. Napakaganda ng espada mo, bata. Basta't panatilihin mong dalisay ang iyong puso, siya ang pinakamalakas na espada sa buong mundo. Salamat, Mang Zhang. Mauuna na kami, hahaha. Wala nang digmaan sa buong mundo, walang gulo sa pagitan ng mga lahi, at tahimik ang pamumuhay ng mga tao. Ang espada ng puso ay hindi kailanman maglalaho, ang Qingdian ay hindi kailanman babagsak, ang kabutihan ay hindi kailanman hihina, at ang buhay ay patuloy na uunlad. Walang katapusan ng kanyang kwento. Kung saan naroon ang pusong ito, naroon din ang walang hanggan. Nang araw na iyon, tinalikuran niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, pinasa ng isang espadang kawayan. At tahimik na naglakad patungo sa isang pangkaraniwang umaga. Manong, mukhang napagod ka sa paglalakbay. Uminom ka muna ng tubig bago ka magpatuloy. Maraming salamat, wala iyon, huwag ka nang mahiya. Hindi biro ang mamuhay ng malayo sa tahanan. Hoy, tingnan mo ang mga isda, dahan-dahan lang. Baka matakot natin sila. Dapat nating igalang ang lahat ng may buhay. Kung gayon, pwede ko bang gamitin ang sanggang ito para protektahan sila? Kapag puno ng kabutihan ng iyong puso, kahit anong hawakan mo ay magiging espada. Ang kasabihang ito ay hindi pa naging ganito kay Toto kailanman hanggang sa araw na ito na marinig ko ito mula sa isang bata at lubos na mapuko ang aking damdamin. Wala nang nag-uusap tungkol sa pagpapalakas ng kapangyarihan. Wala nang nag-uusap tungkol sa mahika. Ang mga maaksyong labanan noong unang panahon ay naging mga malalabong kwento na lamang ng mga matatanda. At ang simple at pang-araw-araw na pamumuhay ngayon ang siyang pinakamahalaga sa puso ng bawat isa. Alam nyo ba, noong unang panahon, may isang matandang tagapagtanggol na nagbabantay sa ating lupain. Totoo ba talaga ang espada ng puso? Nandito iyon. Kapag dalisay ang puso, nandyan ang espada. Kapag mabuti ang puso, malakas ang espada. Hanggat ang kabutihang ito ay nipapasa sa bawat henerasyon. Sapat na iyon. Walang nakakakilala kung sino siya. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Walang nakakakilala sa kanya. At walang nakakaalam kung saan siya patungo. Ngunit, naroon siya sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, hindi siya ang tagapagmana ng ninuno ng espada, hindi ang general ng Kyushu. Hindi ang maestro ng espada ng dagat ng mga bituin. Siya ay si Chen Fan na lamang, isang taong naglakbay sa loob ng 10,000 taon at nakasaksi sa mga pagbabago ng mundo na ngayon ay bumalik sa pagiging isang ordinaryong manlalakbay. Ang paghawak niya ng espada ay para rin tuluyan itong bitawan. Nakipagdigma para matapos ang lahat ng digmaan. Ang pag-abot sa pinakamataas na kapangyarihan ay para lamang maging isang ordinaryong tao. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Wala nang kislap ng mga bituin o araw at buwan sa kanyang paningin. Wala na ring bahid ng anumang talem. Hindi isang kapayapaang kasing linaw ng tubig. Mahaba at walang hanggan ang daan sa malawak na mundong ito. Pero kahit saan man mapadpad, yon ay daan pa uwi. Humalo ang kanyang anino sa liwanag ng bukang liwayway. Napaka-ordinaryo, payak, at hindi kapansin-pansin. Ngunit kasabay nito, perpekto siyang naging bahagi ng kalangitan at ng mundong ito. Noon, sa dagat ng mga bituin, nakita ko ang rumaragasang agos ng mga bituin. Nakasaksi ako ng 10,000 hukbong nakahanay para sa digmaan. Ngunit wala sa mga iyon ang makakatumbas sa kapayapaang dala ng mga isdang lumalangoy na ito. Naalala ko tuloy noong bata pa ako. Noong panahong isang sanga lang ng kahoy ang hawak ko, sa maliit na bakuran sa labas ng bundok ng Qingdian. Winasiwas ko ito laban sa hangin, at nag-ensayo sa ilalim ng mga ulap. Nakahawak man ako ng mga maalamat na espada, at nakapaslang ng mga hari ng demonyo. Sa huli, ang pinaka-namimiss ko, ay ang batang iyon na may hawak lang na sanga ng kahoy. Ang amoy na ito, gamot mula sa damong Qinggan at wormwood, at may isa pa. Siguro ay halamang dangway.
Sinisipon at inuubo lang ang bata. Medyo mahina ang kanyang sikmura. Ang panggagamot ay para makapagligtas ng buhay. Kaya huwag na nating pag-usapan ng bayad. Mukhang napagod kayo sa biyahe. Hali kayo sa loob, uminom ng mainit na tsa at magpahinga muna. Ako po si Chen Fan, napadaan lang sa lugar na ito. Naamoy ko po ang halimuyak ng inyong mga halamang gamot, at labis akong humahanga sa kabutihan ng inyong puso, Ginoo. Kaya minabuti ko pong bumisita at magbigay galang. Ito ay tsaang gawa sa halamang malamig na ako mismo ang pumitas. Wala itong masyadong lasa, pero nakakapagpalamig ito ng katawan at nakakapagpakalma ng isip. Subukan po ninyo, tatang. Ang masarap na tsa ay may pait. Napakahusay ng pagtimpla mo, Mang Zhang. Simpleng paglaga lang yan. Kayo, Mang Wei, mukhang dayo kayo mula sa malayong lugar. Ang isang taong tulad ni Mang Wang na walang inaalalang anuman, ay sadyang napakabihira. At hindi ba't ganoon din kayo, Mang Zhang, nang gagamot para makapagligtas ng buhay ng walang hinihinging kapalit? Binabantayan ng kapayapaan sa lugar na ito, at tahimik na namumuhay hanggang dulo. Iyan ang tunay na nakakaunawa sa kahulugan ng buhay. Bata pa lang ako nang maulila sa mga magulang. Tinupkop ako ng isang naglalakbay na manggagamot at tinuruan niya ako. Bago siya pumanaw, isang bilin lang ang iniwan niya sa akin. Walang pinipiling antas sa buhay ang panggagamot. Iligtas ang sinumang kayang iligtas. At laging panatilihin ang busilak na puso. Tinanim ko yan sa isip ko buong buhay ko. At sinunod ko iyon habang buhay. Ilang dekada na akong nanggagamot. At ni minsan ay hindi ako humingi ng kahit anong bayad mula sa mga pasyente ko. Ang tangi ko lang hiling ay maging ligtas at malusog sila. Ang pasasalamat nila ay higit pa sa kahit anong yaman. Sa buhay, dapat malinis ang konsensya mo sa bawat ginagawa mo, dahil napanatili mo ang busilak na intensyon. Hindi na sayang ang buhay mo sa mundong ito, Mang Zing. Maganda ang sinabi mo. Itinadhana talaga ang pagkikita nating ito ngayon. Ang tanging may hahanda ko lang sa iyo ay simpleng pagkain at tsaa. Kung hindi sana masamain ni Mang Shan. Dito ka na sana mananghalian bago ka umalis. Kung gayo'y mag-aabala po ako sa inyo, tatang. Ang ganitong simpleng pamumuhay ay higit na mahalaga kaysa sa anumang kayamanang inialay ng 10,000 angka noon. Panauhin ka rito, Mang Zhang. Paano ko naman hahayaang ikaw ang gumawa nito? Huwag na kayong mahiya, Mang Zhang. Pinakain niyo ako rito. Kaya dapat lang na tumulong ako kahit papaano. Mang Zhang, ang mga kamay mong iyan parang buong buhay na humahawak ng espada. At tila hindi pa nakakahawak ng asarol. Humawak ako ng espada noon. Kinalaunan, napagtanto kong mas nagbibigay ng kapanatagan ang asarol kaysa sa palaso. Pasensya na po sa abala ngayong araw, tatang, napakarami kong natutunan sa inyo. Palalim na po ang gabi. Kailangan ko na pong magpaalam. Mahaba pa ang lalakbayin mo sa bundok. Nagbalot ako rito ng kaunting pagkain at mga halamang gamot. Dalhin mo sa iyong paglalakbay, baka sakaling kailanganin mo. Ang kabutihang ito, hinding-hindi ko po makakalimutan. Muli rin tayong pagtatagpuin ng tadhana, kung saan panatag ang puso, doon ang tunay na tahanan. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Mag-ingat din po kayo, tatang. Hindi talaga ako nababagay sa magulong mundo. Matapos kong isuko ang aking lakas at kapangyarihan, saka ko lamang tunay na naramdaman ang init ng lupang ito. Magandang gabi po, tatang. Naghihintay po ba kayo ng bangka rito? Napadaan lang po ako rito, dahil palalim na ang gabi. Napagpasyahan ko munang magpahinga. Nagbabasa ka rito ng tahimik, Ginoo. Napakapanatag talaga ng iyong isipan. Wala po kasing magawa, kaya mga aklat na lang ang aking naging kasama. Ako po si Sumo, isang mag-aaral na naglalakbay at napadpad dito. Matagal ko na pong hinahangaan ang inyong pangalan. Naku, labis naman ang papuring iyan. Gusto ko lamang panatilihin ang ating kaalaman at ipalaganap ang kabutihan, iyon lang. Sa aking paglalakbay, kahit na may mga pagdurusa, nakikita ko pa rin ang pag-asa at patuloy na pag-ikot ng buhay sa paligid. Dahil po sa mga magigiting na taong tulad ninyo, na iniaalay ang sariling buhay para protektahan ng mga tao. Kaya natin nakakamit ang matagal na kapayapaan sa mundong ito. Tatang, hindi ko alam kung gaano na karaming lugar ang napuntahan ninyo.
O kung gaano karaming magagandang tanawin ang inyong nasaksihan. Natawid ko na ang mga bundok, ilog, at karagatan. Nalagpasan ko na rin ang nakasisirang mga pagnanasa ng mundo. Nasaksihan ko na ang napakaraming pagbabago ng panahon. At naranasan ang sakit ng paghihiwalay at kamatayan. Pero sa huli, napagtanto ko rin, na ang pinakamagandang tanawin sa mundo ay nasa harapan ko lang. At ang pinakadalisay na katotohanan ay matatagpuan sa puso ng tao. Ang mga salita po ninyo, Tatang, lubos akong naliwanagan. Ang pakinggan ng iyong mga salita ay higit pa sa 10 taon ng pag-aaral. Ginoo, huwag na tayong masyadong formal. Bilang isang scholar na nagpapalaganap ng karunungan, at palaging magalang sa iba, tinatahak mo lamang ang sarili mong landas. Kaya hindi mo na kailangan ng gabay ng iba. Mga panauhin, malalim na ang gabi. Kung nais ninyong tumawid sa ilog, magsisimula na po akong sumagwan. Sa buong paglalakbay natin sa tubig, saisabayan tayo ng malamig na hangin ngayong gabi. Walang tanungan kung saan nagmula, at walang tanungan kung saan patungo. Manong, saan po ba ang punta ninyo? Kung saan man ako dalhin ng aking mga paa. May malamig na hangin sa bundok ng Chindion. At sa ihip nito ay may nakatagong mahabang espada. Hindi nito pinapaslang ang mga tao, kundi nagbabantay lamang sa mundo sa loob ng libo-libong taon. Ginoong Ke, ang tingin mo kanina sa scholar na yon, ay parang nakatingin sa sarili mong anak na tila tinitingnan ng iyong papamanahan. Napakatalas ng inyong mga mata, Manong. Hindi sa matalas ang aking mga mata. Sadyang napakadalisay lamang ng iyong puso. Kailanman ay wala pa akong nakitang katulad mo, na kahit kapantay na ang langit at lupa, ay mas pinili pa ring maging isang pangkaraniwang tao. Ha 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 ha. Nagtagpo tayo sa landas na ito, nang walang tanungan kung saan galing. At bilang mga manlalakbay sa mundong ito, hindi na rin natin aalamin kung saan tayo patungo. Noong nilakbay ko ang karagatan ng mga bituin, at nasaksihan ang pagsilang at paglalaho ng bilyon-bilyong tala, kapag inaalala ko ito ngayon, mas nakakapagpainit pa rin ng puso ang liwanag ng iisang lampara dito sa lupa. Xiaoxan. Lin Xiaojuo. Nakatayo pa rin ang iyong bulwagan ng Xiaoxan. Hindi ito para mag-alay, at hindi rin ito isang ritual. Binabantayan lang ang liwanag ng lampara. Inaalagaan ang kapayapaan sa puso ko. Lolo, ang lampara po ninyo ay katulad ng ginawa ko. Oo nga. Binigay rin ito ng isang mabait na batang babae. Kung ganun po lolo, nasindihan na po ba yan? Sabi po ni Lola, kailangang sindihan ng bagong lampara para magamit, Hindi pa po ba? Lagi kong dala ang lamparang ito, pero kailan may hindi ko pa ito nasisindihan. Kung ganun, ako na po ang magsisindi para sa inyo. Sabi po ni Lola, 2 tao raw po ang kailangan para magsindi. Isang hahawak sa lampara, at isang magsisindi ng apoy, para mas maging matatag ang liwanag ng lampara ng puso. Umilo na po, umiilaw na po ang lampara ng puso ninyo. Umilo na nga. Ipapasa ang liwanag ng lampara sa paglipas ng maraming taon. Ang paninindigan sa puso'y hindi kailanman maglalaho, magpakailan pa man. Noong unang panahon, dito sa bangin na ito, nakamit ko ang kaliwanagan, matapos ang mahabang panahon. Dito rin sa bangin na ito, itinatag ko ang ating sekta. Walang mga runa, walang espiritual na liwanag, walang marka ng Dao. Ngunit ang 3 salitang ito, ang siyang magiging walang hanggang ugat sa ating mga puso.
Tatang, tara na. Bababa na po ba tayo ng bundok? Maglalakad-lakad lang sa ibaba ng bundok. Siya na nga, ang tagapagbantay ng ating sekta sa mundong ito. Magandang araw po, Tatang. Nagtatanim po ba kayo ng gulay? Oo. Nagtatanim para may makain, at para mabigyan din ng mga matatanda sa nayon. Ano nga ba ang pangalan mo? Lim Chinghe po. Ang King ay para sa malinis na puso, at ang ay para sa matatag na pundasyon. Napakagandang pangalan. Handa ka bang magbantay ng isang bundok para sa mundong ito? Isang lumang bundok na magbabantay sa mga susunod pang henerasyon. Tatang. Opo, handa po ako. Akong si Lin Chinghe ay handang pangalagaan ang puso at magbantay ng buong katapatan. Kung papabantayan ninyo sa akin ang bundok, babantayan ko ito. Kung papabantayan ninyo ang sekta, ako ang magbabantay sa sekta. Sa buong buhay ko, hindi ito magbabago. Hindi matitinag ang pusong ito. Chinghe, ikaw ang magiging unang henerasyong tagapagbantay ng sektang Xinjiang. Tumatak po sa isip ko. Unang aral, unahin ang kalinisan ng puso. Kung tama ang puso, tama ang tao, at tama ang sekta. Ikalawang aral, kabutihan ng pinakapundasyon. Pagbabantay ang ating tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan. Ang kapayapaan ko ay kapayapaan ng sekta. Ingatan ng puso, laging piliin ang mabuti at magbantay. Hinding-hindi ko po ito kakalimutan habang buhay. Simula ngayon, magwawakas na ang lumang panahon. Simula ngayon, bubuksan na ang sektang Xinjiang. At simula ngayon, opisyal nang mag-uumpisa ang pamanang ipapasa sa libo-libong henerasyon. Kapag mabuti ang puso, magiging maayos ang pakikitungo sa kapwa. Kapag maayos ang pakikitungo, magkakaroon ng pagkakasundo ang lahat. At kapag nagkasundo ang lahat, magiging mapayapa ang buong mundo. Ingatan ng puso, huwag kalimutan ang ating pinagmulan at mananatiling buhay ang ating sekta. Hanggat nakasindi ang ilawan, buhay ang ating puso. Hanggat buhay ang puso, nandyan ang landas at mananatili ang sekta. Ang lunti ang kawayang iyon. Umiilaw. Sabi ng matanda, yun daw ang pinakapundasyon ng sektang Xinjiang. Nakita ko siya. Kumusta po kayo? Naparito po ako sa ganitong oras ng gabi. May kailangan po ba kayo? Sana'y hindi po ako nakakaabala. Ginabayan lang po ako ng magandang layunin upang pumunta sa bundok Xinjiang at hanapin ang tagapagbantay. Ang kapayapaan ng puso ng mga tao. Matatag na ang pundasyon ng sektang Xinjiang. Sa wakas, matutupad na rin ang hiling ng ating ninuno. Mabuti. Napaka-mabuti. Sa wakas, naprotektahan din ng ating pamilyang Lin ang pangarap na ito. Kuya Chinghe, ang ailaw ang ginuhit ni Nanan. Ang tunay na kahulugan nito ay pagbabantay. Para sa iyo ang ailawang ito. Para samahan ka sa pagbabantay ng bundok. Ingatan mo ang ailawang ito. Bantayan mo ng mabuti ang bundok na ito. Pangalagaan mo ang ating kapayapaan. Ako po, ang inyong disipulong si Lin Chinghe, ay buong pusong sumasapi sa ating sekta. Pananatilihing tapat at dalisay ang aking puso, at hinding-hindi ko bibigwin ang ating pangkat. Wala man kaming alam sa mga dakilang aral. Wala ring alam sa mga teknik ng espada. Basta't alam ko na dapat malinis ang ating budi. Dapat maging tapat at laging tumulong sa kapwa. Bata pa lang ako, nangunguha na ako ng halamang gamot sa bundok ng Xinjiang. Marami na akong nakitang mga sekta na ang tataas ng pamantayan at ang daming patakaran. Tayong mga ordinaryong tao, hindi tayo makakapasok doon. Pero itong sektang Xinjiang, layunin nilang protektahan ang kabutihan ng puso. Hindi ba't kahit sino pwedeng pumili at kahit sino pwedeng gumawa nito? Sa sektang Xinjiang, puso ang aming salamin. Kabutihan ang aming pundasyon. Hindi kami naghahangad ng kapangyarihan, kundi kapayapaan lang ng isip. Ang mga parol na dala ninyo ay pwede ninyong ilagay dito mismo. Kapag maraming parol, mas liliwanag ang ating mga puso at magiging mapayapa ang ating mundo. Ang tatlong turo ng ating mga ninuno, na kapag malinis ang puso at malinaw ang intensyon, magiging payapa ang buong mundo. Hindi nyo na kailangang kabisaduhin ang mga turo at hindi na kailangan ng bulag na pagsamba. Ang pagsasabuhay nito ay sapat na para maging tagapagmana. Binata, kapag naitayo na ang silungan na ito na ang magiging unang tahanan ng ating sektang Xinjiang. Tingnan mo si Nanan. Siya na ang pinakabatang disipulo ng sektang Xinjiang. Mula ngayon, dito na ang lugar ng sektang Xinjiang.
Sa bagong silungan ng mga parol kahit sino pa man yan, basta't may kabutihan sa kanilang puso, pwede silang pumunta rito para umupo, magpahinga saglit at magsindi ng isang parol, at pangalagaan ang kanilang puso. Hindi na kailangang magbigay pugay sa master, hindi na kailangang magpalista, basta nandoon ang puso, matatag na ang ating sekta. Mga mabubuting tao, ha ha ha. Sige po. Mag-iingat ka palagi, ha? Pangalagaan mo ang iyong puso at protektahan ng iba. Gusto kong maging pinakabatang disipulo ng sektang Xinjiang. Ang inyong disipulo na si Su Xiaomo ay nagbibigay pugay kay Ginoong Lin. Alam mo ba ang tatlong turo ng ating sektang Xinjiang? Ang sektang Xinjiang ay hindi nang aagaw ng teritoryo at hindi nag-obliga na magbigay pugay sa master. Pero ikaw ang pinakaunang nagkusang loob na magbantay sa ating sekta. Ang kahoy na espadang ito ay ibinibigay ko sa iyo. Tinatanggap po ito ng inyong disipulo na si Su Xiaomo at isinusumpa ko. Naiingatan ko ang aking puso at pipiliin ang kabutihan. Poprotektahan ko ito at hinding-hindi ako bibaygo habang buhay. Kuya, kailangan bang alagaan ang lahat ng parol na ito? Ang bawat ilaw na ito ay may dalang bagong simula. Pagkatapos gamitin, panasan at itabing mabuti, para maipamana at makita ng mga susunod na henerasyon, para malaman nila na ang simula ng sektang Xinjiang ay nagmula lamang sa isang lampara sa kamay ng mga ordinaryong tao, na madaling mamatay sa isang ihip ng hangin. Pero kapag nakaupo ako sa tabi ng ilaw na to, panatag ang loob ko. Pwede mo rin subukan. Bawat ukit, pinapatatag nito ang iyong puso. Kuya, tama ba ang pagkakaukit ko? Oo. Hindi naman kailangang maganda. Basta't bukal sa puso ang ginagawa mo. Anong salita ang inukit mo sa lupa? Ano ang sinasabi ng puso mo? Ito ang puso mula sa aking mga palad. Kuya. Ngayon ang pinakapanatag na araw ko sa loob ng 14 na taon. Sa hinaharap, mas marami pang tao ang darating. At makakahanap din sila ng kapayapaan ng loob tulad mo. Ang mahalaga ay maipasa natin ng maayos ang tatlong turo ng ating mga ninuno. Hindi ito mawawala at hindi mabubura. Bilang mga disipulo, tungkulin nating ipasa ang pamanang ito sa mga susunod na henerasyon. Tulad ng kawayan, mananatili tayong matatag at hindi mababali magpakailanman. Kuya Chinghe. Dami-dami na ang mga ilaw natin. Oo, ligtas at maayos ang lahat. Handa kong ialay ang lahat ng aking nalalaman at kakayahan habang buhay. Ngayong nagtipon-tipon na ang mga magagaling sa sektang Xinjiang, gusto ko pang magtayo ng 3 kawayang kubo, isang bulwagan ng pagninilay, isang silid-aklatan para sa mga sagradong teksto, at isang bulwagan ng pagkakaisa. Hindi kailangang maging magarbo, basta't matibay at payapa. Handa akong makisama at magtrabaho kasama ng lahat. Ang batang ito ay may magandang kinabukasan sa ating sekta. Mag-aral ka ng mabuti at palawakin ang iyong isipan. Dito sa sektang Xinjiang, may maituturing na tayong tahanan. Nanan. Nana. Dito ka na lalaki. Dito ka magsisindi ng mga ilaw. Dito ka mag-aaral. At dito ka rin magliligtas ng mga tao. Maging isang tapat na disipulo ng sektang Xinjiang habang buhay. Oo, ang ating nana ng ikatlong henerasyong tagapagmana ng sektang Xinjiang. Ang unang henerasyon, si Senior Fan, ang naglatag ng walang hanggang pundasyon ng Xinjiang. Sa ikalawang henerasyon, ako at si Su Xiaomo, ang naging matatag na sandata ng Xinjiang. At sa ikatlong henerasyon, si Nanan, kasama ang mga batang mag-aaral na naglalakad sa lungsod, ang magpapasa ng pamana ng Xinjiang sa sangkatauhan, Senior Chen Fan. Nakikita niyo po ba? Mula bukas, araw-araw ko pong dadalhin ng mga mag-aaral sa bulwagan para magbasa at magturo. Kaming tatlo ay maghahalinhinan para turuan ng mga taga-nayon. Kaya sa ngalan ng mga mamamayan, maraming salamat po, Senior. Sakit. Kuya, babalik po ako bukas para magdagdag ng langis, ha? Ang bagong lampara ay palaging maghihintay sa'yo. Anak, tara na. Kuya, magkita na lang tayo bukas. Ang tunay na diwa ng simula ay nasa bagong pamamahala. Paunlarin ang sarili, ayusin ang pamilya, pamunuan ang bayan at magdala ng kapayapaan sa mundo. Ipagtanggol ang tamang landas. Kuya Chinghe, ang sarap palang magbasa.
Kuya Chinghe, may mga lampara at may bulwagan. May mga libro, may gamot, at may tahanan. Hindi ko inakalang magiging ganito ang sekta ng Xinjiang. Simula pa lang ito. Balang araw, mas maraming tao ang darating at mas maraming lampara ang masisindihan. Ang kailangan lang nating gawin ay pangalagaan ang ating dalisay na puso, panatilihin ang kabutihan, at ipaglaban ito sa bawat henerasyon. Ipasa ito sa mga susunod. Itinatag ni Senior Chen Fan ang sekta hindi para sakupin ang mundo, kundi para gawing pamantayan ng lahat ang landas ng espada ng puso. Oo, kung saan pinangangalagaan ng bawat isa ang kanilang puso, bawat isa'y puno ng kabutihan, at bawat isa'y nagpoprotekta sa isa't isa. Iyan ang pinakamalaking hiling niya. Ang liwanag ng pamana ay maipapasa, taon-taon. Ang espada ng puso ay hindi kailanman maglalaho.